Tila tinayuan ng mga balahibo at nakakaramdam ng kiliti sa kanyang puson si Ana nang bababa sa leeg niya ang halik ni Lorenzo. Di niya napigilang mapaungol na lang sa halip itulak to paalis sa ibabaw niya dahil senyalas na naman yon ang karupukan niya. Lorenzo! Muling ungol ang dalaga na maramdaman ang mainit itong hiningang gumagapang patungo sa kanyang lalamunan. Feeling niya unti-unti siyang naubusan ng lakas. Nanlupaypay siya bigla. Animoy lalo lang naging mapusok ang binata na marinig nito ang pagsambit ni Ana sa pangalan nito. Ni hindi siya pinigilan. Ngayon malinaw na sa kanya kung bakit noon pinipigilan siya nitong banggitin ang pangalan Jason. Mahigpit na napahawak sa braso ni Lorenzo si Ana nang madama niya ang mga labi na masuyong gumagapang patungo sa kanya. Sumisigaw ang isip niya, itulak niya ito dahil hindi tama na nagpapaubayan na naman siya gayong hindi pa niya to napapatawad. Ngunit may bahagi sa kanya na nagugustuhan ang ginagawa ng binata sa kabila ng pagkamuhi niya rito. Lorenzo? Pero na maramdaman ni Ana ang paggamang ng kamay nito pababa sa kanyang puson noon siya natauhan. Mabilis siyang napadilat, malakas ang kabog ng kanyang puso nang itulak niya ito. Nang makaalis sa ibabaw niya si Lorenzo, mabilis din siyang bumangon, patakbong pumasok ng kanyang silid. Halos sumabog ng dibdib niya sa sobrang lakas ng kabog noon, kaya habol niya ang kanyang hininga. Ramdam niya ang panalamig ng kanyang kamay nang humiga siya sa kama, tinakpan ng una ng kanyang muka. Hiyang-hiya siya sa nangyari. Kumakataboy siya kay Lorenzo paalis sa isang yon, pero ilang oras lang na pagkasama nila at sa unang beses pa lang na paranokso nito sa kanya, bumigay na siya. Gosh! Hindi niya dapat hinayaan na mangyari yon dahil lalo lang siya nitong kukulitin. Ang rupok mo talaga, Annabel. Ang syunga mo. Sa kagustuhan ni Ana na iwasang mangyari ulit ang nangyaring yon, paghapon siyang di lumabas ng silid. Tiniis niya ang gutom niya. Di niya pinansin ang pangulit ni Lorenzo sa labas ng silid niya para pakainin siya at baka sumakit daw ang tiyan niya kapag nalipasan siya ng gutom. Nagtulog-tulugan din ang dalaga nang pumasok ito at di niya alam paano nito nagawa. Pero ang totoo, dinig na dinig niya ang pagtawag nito sa kanya. Kahit ang paghiga nito sandali sa tabi niya, nararamdaman din ni Ana na lalo lang nagpapagulo sa isipan niya. Napakistot siya na maramdaman niyang niyakap siya ni Lorenzo. Gusto niyang dumilat para ipaaram dito na hindi naman talaga siya tulog at alam na alam niya lahat ng pananamantala nito. Ngunit may parte na naman sa kanya ang nasarapan habang nakakulong siya sa bisig nito. Ana? Mahinang bulong ng binata habang nakadikit ang mga labi nito sa kanyang tenga. Akala talaga siguro nito tulog na tulog siya. I'm sorry, hindi ko dapat na ginawa yun sa'yo, but I just can't help myself. Puro ng sinseridad na bulong pa nito sa kanya habang yakap-yakap pa rin siya. But it doesn't mean hindi kita nirerespeto, okay? Dahil ang totoo, never ko na pa namang ginawa sa ibang babae ang ganon. I know hindi ka maniniwala sa akin pero ikaw pa lang ang tanging babae nagparamdam sa akin ng ganito. That's why I'm sorry. Sorry dahil tulad ng sabi ko kanina, wala talaga akong balak sukuan ka. Saglit siyang nanigas nang maramdaman niya ang marahang paghalik nito sa kanyang buhok. Ganon kita kamahal eh. Lalo nagrigodon ang puso ni Ana habang nakikinig lamang sa confession ni Lorenzo. Gustong gusto niya nang dumilat at tumingin ito. Gayunman kahit di naman siya nakatingin sa mga to, damang-dama niya ang sincerity sa bawat sinasabi nito. Para yung tumatagos kahit sa pinakamaliit na himaymay niya. At gustong gusto niya nang maniwala dito. Ngunit napipigil lang yon tuwing bumabalik sa isip niya ang paglalarong ginawa nito sa feelings niya. At ang bagay niyo na nagpapaalala kay Ana na hanggang ngayon tanga pa rin siya. Tanga pa rin siya pagdating sa lalaking to. Sorry din Lorenzo, dahil wala na akong balak magpatalo sa katangahan ko. Iiwasan kita hanggat kaya ko kahit alam ko naman na hanggang ngayon ikaw pa rin sa puso ko. Isang mahigpit na yakap pa nito sa kanya at masuyong halik sa kanyang ulo ang naramdaman ni Ana bago niya naramdaman din ang unti-unting pagluwag ng braso nitong nakayakap sa kanya. May naramdaman siyang kahungkagan nang bumangon to at umalis sa tabi niya. Kahungkagan na lalong lumala nang marinig niya ang pagbukas at muling pagsara ng pinto. Senyales na lumabas na ito ng kanyang kwarto. Nang masiguro ni Ana na nag-iisa na lamang siya ulit sa silid niya, saka lang siya muling nagmulat ng kanyang mga mata. Dahan-dahan hinayin niya ng tingin ang nakasaradong pinto. Palibhasa nararamdaman pa rin niya ang mainit na yakap ni Lorenzo sa kanya kanina. Kaya't para nakikinit na lang niya sa pintong iyon ang bulto ng katawan nito. Lorenzo? Piping sambit ng kanyang isipan nang mapasulyap siya sa malit na lamesa
at nakangiti niya roon ng tray na may lamang mga pagkain. At hindi yon mga pagkain na siya ang nagluto. Umuusok pa ang sinigang na isda. Kahit ang kanin sa pinggan umuusok pa rin. May nakanda na rin na isang baso ng tubig at naglagay pa ito ng 3 pirasong flat tops na chocolate. Sa halip magalit sa pangialam ni Lorenzo sa laman ng refrigerator, mas sumilay ang tipid ng ngiti sa labi ni Ana. Sino bang hindi? Kung makita mong bukod sa pagkain yon, may bonus pa yun, isang tangkay ng pulang rosas. Mukhang namitas to ng bulaklak mula sa tanim ng ina ni Axel sa bakuran ng bahay na yon. Ganito ba siya kung manligaw? Tulog ang liligawan? Isang buwan simula nang dumating sa isla si Lorenzo. Magkasama sila ni Ana nakatira sa bahay ni Axel. Kinabukasan wala naman siyang naging problema dahil tumupad to sa kanilang usapan. Hindi gumagamit ng sala, kusina at banyo ang binata sa mga oras na pinagbabawal niya. Pagising niya kinaumagahan may fresh na ito at bagong ligo. Sabi ng mga kakilala ni Ana sa isla madaling araw pa lang daw, naliligo na sa dagat si Lorenzo at sa poso nagbabanlaw. Nakikita rin daw nila ito na gumagamit ng mga pay comfort room. Sa mga karinderya o kaya restaurant naman daw to kumakain ng almusal hanggang tanghalian. Minsan nga dinadalan pa siya nito ng mga pagkain pero di lang niya kinakain. Kahit sa pagluluto nito sa hapunan sinasabay na rin ni Lorenzo ang pagkain niya pero di niya rin tinatanggap. Talagang nakikipagmatigasan siya hanggang ngayon. Hindi rin pumapalya ang binata sa paglilinis at pagliligpit ng bahay. Nagigising na lang siya, marinis na ang sala, ang kusina, lalong-lalo na ang banyo. Ito rin ang regular na nag-aalaga ng mga halaman sa bakuran. Doon niya nakita na totoo nga ang napanaginipan niya noon, na mahilig at mapagmahal ito sa mga halaman. Napansin kasi ni Ana na mas gumanda at sumigla pa ang mga to, lalo na ang mga rosas na isa sa mga paboritong bulaklak niya. Simula nang si Lorenzo na ang mag-alaga sa mga to. Kahit sa mga hayop may pagkamaalaga din to. Talagang binilhan ng pagkain kahit ang mga ligaw na aso at pusa, at nakikita yun ng mga taga-isla. Kaya ang ibang dating naiinis kay Lorenzo sa ginawa nito kay Kapitan Francis, unti-unti nang humahanga sa binata. Mahilig din kasi itong tumulong sa mga magsasaka. Hindi ito nagdadamot magbigay ng ideya tungkol sa mas maayos at epektibong pagtatanim para mas gumanda ang ani. Halos lahat ng alam nito sa pagiging hasyendero, pinabahagi ni Lorenzo sa mga taga-Paraiso. Nakakagulat din na pati sa pangingisda, marami din tong alam. Tuwang-tuwa nga ang ilan sa mga mangingisda na tinuruan ito ng tinig at binilhan pa ng maayos na kagamitan kaya't nakahuli na maraming isda sa tamang paraan. Parang hati na tuloy ang mga tao sa isla. Ang iba galit pa rin kay Lorenzo pero ang iba naman bilib na rito. Kaarawan ko nga pala sa susunod na araw. Punta ka, Ana, ha? Yakag sa kanya ni Aling Maymay na isa rin sa mga kagawad. Isang hapon habang nakatambay sila sa kubo kasama ng ilan sa mga taga-Paraiso at isa na ron si Francis. Sige ho, kagawad. Anong oras po ba gaganapin para makapaghanda po ko ng konting pagkain na madadala ko? Hapon na, para tapos na magtrabaho ang lahat. Baka kasi walang pumunta kapag umaga dahil alam mo naman ang mga kaista natin. Laging abala sa buhay. Pabiro nitong wika. Pero wag ka mag-abala pa na magluto at magdala ng pagkain. Marami naman akong handa kahit papaano. Pero salamat pa rin. Sige ho. Initian lang niya si Aling Maymay. Ilang taon na po kayo nun? Sa awa ng Diyos magsi-50 na ako, Ana. Talaga ho? Parang di halata Parang 30 years old nga lang po kayo. Ganon talaga kapag wala ng stress sa buhay, Ana. Sabat naman ni Aling Mabel at kaibigan ni Aling Maymay. Ganito kaming mga single, palaging blooming, lalo lang mga asawang nagpapasakit sa ulo namin. Hindi rin. Mas masarap pa rin may asawa, Aling Mabel. Sabat naman ang sekretary na si Alicia. Nasa 30 lang yata ito at may asawa at anak na. May mag-aalaga sa'yo at may karamay ka pag may problema. Depende yun sa lalaki, Sek. Maswerte ka na lang na si Tasyo ang napang asawa mo. Tukoy ni Aling Mabel sa asawa ni Alicia. Pero kung kagaya ni Domingo, nako, mabuti pang magpakatandang dalaga na lang habang buhay. Si Domingo ang pinakakilalang lasenggo sa lugar na yon. Ilang beses na rin tong dinala sa barangay dahil sa pananakit ng asawa at mga anak. Gustong gusto na nga ipakulong ni Francis pero ang asawang umaayaw. Masyado rin itong mahal si Francis at di rin ito kaya na mawala ng ama ang maliliit pang mga anak. Kaya ikaw, Ana, maya-maya'y untag sa kanya ni Aling Mabel.
Dapat mga katulad ni Kapitan Francis ang asawahin mo balang araw. Hindi man mayaman, mabait naman, responsable, masipag, madiskarte, at higit sa lahat mapagmahal at makatao. Hindi tulad ng ibang lalaki dyan, mayaman at ubod ng gwapo, pero brusko naman at mayabang. Walang pakundangan kung manakit ng kapwa. Sigurado pag naging asawa mo ang ganong klase ng lalaki, ikaw at ang anak niyo naman ang bubugbugin nun. Sakto dumating si Lorenzo kasamang hepe ng tanod na si Mang Rex, kaya tinig na dinig nitong sinabi ni Aling Mabel. Di naman alam ni Ana kung yun ba ang dahilan kung bakit biglang dumilim ang mukha nito, dahil sigurado naman itong piniriringgan ni Aling Mabel. O dahil nakita nito na magkatabi silang dalawa ni Kapitan Francis. Nakapatong pamandi ng isang braso ni Kapitan Francis sa sasandalan niyang upuan, kaya't para tong nakakbay kay Ana at ngayon lamang niya yun pinansin. Gusto sana niyang umusog palayo sa kapitan, pero di niya alam kung bakit hinayaan na lang niya ito. Nakipagtitigan pa siya kay Lorenzo kahit bakas ang galit sa mukha nito. Masama man pero madalas niyang gamitin si Kapitan Francis para pagsilosin pang lalong binata. Palaban niya yon sa damdamin niya na aminado si Ana, unti-unti nang lumalambot sa nakikita niyang magagandang katangian, pero di lang niya kayang patawarin. Gusto niya kahit papaano makabawi man lang siya sa sakit na binigay nito sa kanya. Siguro dahil gusto niya ring itest kung hanggang saan ang pasensya nito kay Kapitan Francis. Sa loob kasi na ilang linggo pa na ang dikit sa kanya ng kapitan, hindi na ulit nangyari na sinaktan to ni Lorenzo. Mukhang takot ito na galawin ulit ang pinuno sa isla dahil takot na ikagalit yun ni Ana. Pero okay din na mayaman na mapapangasawa ni Ana, lalo't buong buhay na naranasan ng hirap. Sa ganda ng batang yan, deserve niyang gawing rina ng mansyon, no? Sabat naman ni Aling Maymay. Di man ito sinasabi ang pangalang tinutukoy, pero batid ni Ana si Lorenzo ang tinutukoy nito. Isa kasi to sa mga kadikit ng binata. At saka hindi naman porket nagkamali na isang beses, huhusgahan na natin isang tao. Lahat tayo nagkakamali, ang importante, marunong bumawi. Tama si Aling Maymay, sabat ni Mang Rex. Isa rin sa mga kakampi ni Lorenzo sa islang to. Itong mga kagaya ni Sir Lorenzo ang nababagay sa ganda niyang si Ana. Hindi lang basta gwapo at mayaman, maabilidad at marami ding alam sa buhay. Pwedeng pambukid o pandagat kahit ubod pa ng yaman. Hindi maarte at mapagmahal pa sa kalikasan. Kung yun ngang mga ligaw na hayop kaya niyang alagaan, si Ana pa kaya't ang mga anak nila? Aba, simula nang dumating dito sa isla si Sir Lorenzo, tumaba ng mga aso't pusa na pakalat-kalat lang dyan. Pati mga pananim natin gumanda na rin ang ani. Kahit ang mga mangingisda ay naging sagana na. Oo nga, nakakabalib nga yung si Sir Lorenzo eh. Sang-ayon naman ng karamihan na nasa kubong iyon. Isang bilyonaryo at lumaking may ginto sa bibig, pero mas marami pa yatang alam kaysa sa ating mahihirap. Yung tanim kong mangga na ilang taon kong problema dahil di namumunga, kahapon lang nakita ko na mumulaklak na dahil sa itinuro sa akin ni Sir Lorenzo. May malawak palang manggahan sa asyenda nila sa Bacolod. Sa kabila ng mga papuri, napansin ni Ana na di pa rin nagbabago ekspresyon ng mukha ni Lorenzo mula nang dumating ito. Kung kutsilyo ang tingin nito, sigurado. Kanina pa bagsak sa tabi niya si Kapitan Francis. Bakit sikap? Aba, napakagaling din itong mamuno. Sabat ni Aling Mabel na halatang ayaw magpatalo. Ilang beses nang ang pinangaral ng ating mayor at gobernadora sa maayos at maunlad na pamumuno niya dito sa Isla Paraiso. Ibig sabihin, kaya din niyang magpatakbo na mas maayos na pamilya balang araw. Ang dami mo na palang awards. Ba't ang sabi mo kahit isa wala pa? Di napigil ang komento ni Ana at nilingon pa niya ang kapitan na napangiti lang. Parang di mo lang to distracted sa madaling matitig na pinagkalob dito ni Lorenzo. Siguro dahil sadyang mabait lamang talaga ito. Siyempre, di talaga yun sasabihin ni kapitan dahil hindi naman yan hambog na tao eh. Pagmamalaki ng isang barangay tanod na hanggang ngayon naiinis pa rin kay Lorenzo. Kahit nga nasapak na siya, hindi siya nanlaban dahil ayaw niya ng gulo. Pero si Kapitan Francis talaga ang tunay na karapat-dapat kay Ana. May obligasyon, ika nga. Tama, si Kapitan talagang para kay Ana. Bagay din sa'yo maging kapitana dahil masipag at mabait ka. Sang-ayon ng mga kumakampi kay Kapitan Francis at sabay-sabay kinumbinsi siya. Kaya kung ako sa'yo, sagutin mo na si Kap. Paano ho hindi naman niya nandiligaw? Tumatawang sagot ni Ana.
Totoo na gusto lang niyang saktan ng mga kasamahan dahil sanay naman na siyang makipagbiruan sa mga to at wala na siyang intensyon pa na pagsilosin si Lorenzo. Kaya natigilan siya na makitang sakit sa mukha nito nang marinig ang sinabi niya. Ang akala ni Ana ay katutuwa ng damdamin niya kapag nakita niyang nasaktan si Lorenzo. Pero kahit ang lungkot na sumungaw sa mga mata nito, tila naghatid din ng kalungkutan sa puso niya. Excuse me ho, nalimutan ko palang bilan ng pagkain ng mga pusa at aso sa kanto. Maya-maya sabi nito at saka na to nagmamadaling umalis. Napansin pa ni Ana ang kamay nitong nakakuyom habang papalayo sa kubo. Nang unti-unting nawala sa kanyang paningin ang binata, tila noon lang napagtanto ng dalaga ang biro niya kanina. Para na rin sinabi niyang si Kapitan Francis ang gusto niyang sagutin kahit naman dito formal na nililigaw pa. Gayong si Lorenzo halos ibigay ng lahat sa kanya, hindi man lang niya binigyan ng pag-asa. Para na rin niyang pinahiwatig dito na hindi niya kailanman to gugustuhin na maging nobyo. Kapag Juan tumayo si Ana, "Excuse me din ho, hindi ko pa pala natanggal ang mga sinampay ko, baka mahamugan." Paalam din niya sa mga kasamahan bago tumayo. Lumabas siya ng kubo pero di siya sa bahay dumiretso. Sa halip, tinungo niyang isang restaurant kung saan alam niya. Doon din bumibili si Lorenzo ng mga pagkain na binibigay nito sa mga alagang hayop. Gusto raw kasi nito na kahit minsan man lang, maranasan ng mga hayop na yun na makakain na mas masarap. Kaya imbes na mga lutong karinderya, mga mahaling putahe pang pinapakain ito sa mga hayop na yon. Ngunit nagtaka si Ana na hindi niya madatnan sa restaurant na yon si Lorenzo. Sa pag-aakalang sa bahay ito dumiretso kaya umuwi na rin siya. Pero wala rin doon ang binata. Di niya alam bakit masyado siyang binabagabag ng konsensya dahil sa pananakit niya sa damdamin nito. Dapat nga wala lang yan sa kanya dahil galit naman siya sa taong yon. Sumapit ang alas 9 ng gabi, hindi pa rin umuwi si Lorenzo. Di na mapakali sa bahay si Ana. Muli siyang lumabas at hinanap to sa paligid. Nagtatanong-tanong siya sa mga tag-iista ng kakampi nito. Nakita ko po siya kanina sumakay ng floating restaurant, Ate Ana. May kasama bang o siyang babaeng turista? Siguro po mga 3 oras na. Maganda at matangkad nga po parang artista. Walang prenang pagsusumbong ng batang babae nang ito ang mapagtanungan niya. Napalunok si Ana. Bakit bigla yatang nataranta ang puso niya sa nalaman na may kasamang ibang babae si Lorenzo sa ilang oras na nawawala ito sa paningin niya? Pinaniwalaan ni Ana ang sinabi sa kanya ng bata. Tinungo niya ang dalampasigan para ipagtanong-tanong sa mga nagbabantay doon kung nakita ba talaga ng mga ito si Lorenzo na sumakay ng floating cottage. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, natanaw niya na ang binata mula sa di kalayuan, may kausap na babae. Medyo madilim sa kinaroroonan ng mga ito. Pero naaaninag niya ng batangkad at sexy ito. Tugmang-tugma sa sinabi ng bata kanina. Dahil maliwanag naman na sa kinatatayo ni Ana kahit sigurado, nakita siya ni Lorenzo na lumingon to sa gawin niya. Lalopat di naman ganun kalayo ang distansya nila, pero di man lang siya nito pinansin. Sinalipan lamang siya sandali at muling kinausap ang babaeng kasama. Parang may itinuro pa si Lorenzo tapos nag-usap muli ang dalawa. Hanggang sasabay nang umalis sa mga to, ni hindi man lamang siya nilingon. Di naman maintindihan ni Ana kung bakit parang kinurot ang puso niya sa inakto ng dalawa. Ganito ba ang nararamdaman nito sa tuwing pinagsiselos niya kay Kapitan Francis? At ginagantihan siya nito ngayon. Ngunit naman totoo yung sa kanya. Kahit may lihim na siya kanya ang kapitan, wala siyang espesyal na namamagitan sa kanilang dalawa. Parang biruan na nga lang, pero si Lorenzo. Ilang oras itong kasama ang babaeng yon tapos gabi na. Malay ba niya na may nangyari na sa dalawang yon? Lalo pa nga't alam naman ni Ana na ang mga floating cottage sa isla bukod sa kainan, meron pa yung pribadong silid na po pwedeng pagpahingahan. Paano kung doon pala natagal ang mga ito, kaya't ilang oras nang nawala si Lorenzo? Hanggang sa mawala sa paningin niya ang binata at ang babaeng kasama nito ay may kinatatayuan pa rin ng dalaga. Nagtataka siya kung bakit parang ang bigat-bigat ng mga paa niya at hindi siya makalakad pa uwi. Pero mas mabigat ang pakiramdam niya na para bang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib niya at nahihirapan siyang huminga. Saan naman kaya sila pupunta? Sa lodging inn kaya na tinutuloyan ng babaeng turista? May lodging inn kasi sa direksyon na tinutungo ng dalawa.